So, syempre, hindi lang naman po si Baste ang nagsalita kanina at nag-booking sa totoong kulay ni Mangga at ng kanyang mga Iminatics, ng mga sambang-samba sa Mangga. Again, Mangga, ikasisira mo itong mga Iminatics, itong mga Imi vloggers mo. No, itong mga sambang-samba sa'yo, ikasisira mo to. Kasi masyadong matabil ang bibig, marumi ang bibig. Eh kung ikaw nga, pabebe ka, di ba, babaeng bakla ka, proud na proud ka pa ngayong Pride Month. Pride Month po yata ngayong June eh. Shoutout sa mga LGBT dyan. So, si Mangga sabi niya, babaeng bakla ako, ganun-ganun. O, ikaw nga, pabebe ka nga, di ba, kuwela ka, pero ang mga aso mo, imbornal ang bibig. Katulad ng budolerang yan na masyado kang binibenta, ikasisira mo yan, kaya ka nabubuking, na peke ka rin. Kasi masyado kang binibenta, kasi pinagdududahan ka nga ng lahat. Kung ikaw baga ay totoong Maka-Duterte, kasi sukang-suka na sa'yo ang lahat, o kung hindi man lahat, karamihan, even Baste, ayaw na sa'yo. Paano ngayon? Paano ngayon yan? Paano niya isuspin ito? Ganunin, gayahin natin yung budolerang Jollibee Bida-Bida. Paano niya isuspin yan? Paano mo isuspin yan? Jollibee Bida-Bida. Ayaw ni Baste sa Manggang Asa. Idolo mong Mangga. Ganun siya magsalita, di ba? Parang sinilihan ng tumbong poke na. So, naaalibadbaran si Miss Marlica, mga kababayan, sa 'di ba, sa masyadong pagbenta sa manggang ito. Ining, hindi si manggang dapat mong ibenta ng bongga-bongga, napaghahalata ka booking na booking ka Ang ibenta mo, ang mga Duterte, kung totoo kang Maka-Duterte. Ni ayaw mo ngang matawag na DDS vlogger ka. Ni ayaw mong malabel na DDS ka. Ay ganyan nire-recognize ni Baste, kahit kanina sa interview niya sa Daig, ganyan nire-recognize ni Baste ang mga supporters ng kanilang pamilya, DDS. Ang tawag sa mga Duterte supporters, DDS. Mag-imbento kayo ng kulto kasi hindi nyo malunok-lunok ang, 'di ba, ang pride nyo na matatawag rin kayong DDS. Baka nung mga nakaraang panahon, grabe ang panlalait nyo sa DDS. Baka kayo ay mga kakamping nung araw, or loyalista lang talaga kasi ever loyal kayo sa prutas na yan. Okay? Siguro nga itong mga prutas na to, hindi ba kayo nahihiya? Babati-batikos kayo sa administrasyon ni Ngiwi, tapos ang amo nyo, kapatid ni Ngiwi. Kadiri kayo ha. Mambudol. Mahiya kayo sa pinopromote yung prutas na yan kung binabatikos nyo ang kanyang kapatid. Magpakatotoo kayo. Alam niyo, one day lalabas ang kulay ng mga yan. Buti na lang, hindi na lang ako mag-isa ngayon ang nagsasalita at nagbubuking sa kanila. Even si Miss Marlica, ang tawag sa mga double agents ay trolls. Trolls ni Mangga. Narinig nyo kanina, di ba? Well, pakinggan ulit natin si Miss Mahardika, mga kababayan, kasi ang pinoportray po talaga ng mga galamay ni Mangga ay siya ang savior ni Tatay Digong. Malaki ang kanyang maitutulong para mailigtas pa makawala si Tatay Digong. Anong poke ng inang kapiki-pikian yan? Anong credit grabbing na iyan? Anong iintok yan? Di ba? Anong pambubudol at panloloko yan? Pakinggan po natin si Miss Marlica, mga kababayan. Ano pa? Yung karamihan sa mga sinasabi ng mga kapwa natin na mga vloggers na yung ginawa ni Senator Amy daw ngayon ay yung tinatawag na political survivor. Yes, I couldn't agree more sa mga palangga. Totoo naman yun. Kasi, ang punto kasi ganito, kung titignan natin lahat, nasaan ba si Senator Amy noong March 11? Pwede din naman siyang pumunta doon doon sa mismo dahil presidential sister siya. O kaya dapat nag-statement na siya, putang ina mo, Ding, dapat ganon. Huwag mo ipakidnap yung Pangulong Duterte. Kung mahal niya yung PRRD, yun lang yung sa amin. May power din siya senador siya, kapatid niya yung presidente. Ay, wala naman siya doon Tapos kaya tinanong ko kanina kay Baste, na ano ba yung tanong ko sa kanya, yung sinasabi ni Amy, na pwede niyang, para siyang bringer of hope for us. Yeah. Maniniwala lang tayo pag nabitbit niya si PRRD. Yes. Ngayon, tama. 'di ba, para makapagpahinga na tayo lahat, hindi na kayo mamasahe, happy na tayo lahat, right? Yeah. Imagine all over Europe, huwag tayong paasahin na gano'n. So tayo dito sa kayo dito sa Europa, ako talagang from the bottom of my heart, kayo yung dahilan kung bakit yung spark ng pakikipaglaban natin ay nandito pa rin. Imagine nyo kung kami lang dito, 'di ba? Kami lang, wala kayo. 'Di ba? Hindi solid pero because of you guys,
Ayun, na ayoko ma-discredit kayo na parang may isa lang pupunta dito, bida-bidahan, 'di ba? Parang Jollibee, bida ang saya, nag-commercial pa tayo. Tapos 'di ba, hindi naman mapapauwi yung PRRD natin. Sana wag bigyan ng false hope yung ating mga kababayan. It's okay to show support, 'di ba? Kami nga dito, sabi ko, kung pwede lang papasok na ako sa ICC. Magpa-kidnap na ako. Anyway, so yun lang. Ano bang tanong? Yes, thank you po, mga Palangga ng Bayan, ang pinakamatapang. Okay, so ano pa? Ay, by the way, ito since nandito ba lahat ng mga organizers in the past, yesterday? Okay. Mga volunteers. Ako gusto ko kayong pasalamatan. Pero, meron lang kasi nangyari ng birthday ni Inday na na hindi ko siya nakita during that day, na talagang may nagharang sa'yo. Pinigilan ka magsalita. Nakita kasi sa video. So, although na-pinpoint na namin kung sino yung tao, na-pinpoint na rin namin na walang instruction ng Office of the Vice President. Confirmed twice. Okay, sa lahat ng mga organizers, kami po, like ako, hindi ako pumunta dito para magbida-bidahan. Sumusunod ako sa rules na kung ano yung mga rules, pero it's sad lang na may pumipigil sa amin magsalita, kami ni Smoke Sari. Sa bangag-bangag na sayaw-sayaw namin. Kaya nga yung, nakita nyo? Kaya nga yung tanong ko, meron bang nakapasok na alagad ni Marcos o alagad ni Amy? Kasi alam ni VP Sara, alam ng Office of the Vice President kung ano yung karakter namin. Right? Hindi naman kami pa-demure. Diba? I mean, kami dito, kaya namin murahin yung nasa Malacanang. Imagine nyo, ang buhay niya, buhay ko. Dudukutin ako, may death threats. Diba? They spent millions of money. 7 ang warrant of arrest ko. Tapos pagdating dito, magpapanggap ako na mabait ako dahil nadyan si Amy. That's bullshit. Yeah. Hoy, Jollibee bida-bida, hello! Narinig mo? Inamok ka. Ibiro nyo yun. Yun nga, si Spoke sa Roca, ginaganon daw, pinagbabawalan na, di ba, na balahurain yung kapatid ni Mangga dahil nandun si Mangga. So, naghinala si na Spoke sa Roque, tsaka si Miss Marlica na mukhang may mga galamay na rin si Mangga sa dahig. Kung ako lang magsasabi yan sa inyo, hindi kayo maniniwala, di ba? Sino lang baga naman ako, lalo pat kinukuyog ako ng lahat ng mga double agents at ng mga IME natics or IME vloggers. Pero ayan makakapag-testify, naranasan ni na Spokes na bakit pipigilin yung kanilang pagsasalita. Kalayaan nating magsalita, lalo pa sa dahig, di ba? Protected dapat tayo dyan. Also, yun nga, biro nyo, yung buhay ni Miss Marlica nasa panganib. Even Spokes Harry Roque tinutugis. Grabe na yung hirap ng tao. Maano man lang bang mailabas niya yung nararamdaman niya, even Miss Marlica, di ba? Yung makaganti man lang sa ganyang pamamaraan. Pinagbabawalan pa dahil nga raw nandun si Amy. Wala naman daw palang instruction si VP Sara na huwag kayong maganyan-ganyan, birthday ko ngayon. Huwag niyong kalilimutan mga kababayan, madatong ang mga yan. Kayang bumili ng pagkatao. So, ito kayang pagpopromote kay Mangga ng mga IME vloggers. Libre lang kaya yan? Are they doing that pro bono or what? For free? What? Jargon pala yun ng mga lawyers. Sorry. So, ano yung ginagawa nila na yan? Na kung todo promote kay Mangga as the bringer of hope, sabi ni Miss Marlica, or savior ni Tatay Digong. Bakit ganyan sila mambudol? Bakit si Amy nang bubudol din? Kapit lang. We will bring him home. Kung ano-ano pang. The more you're doing it, lalo kami magdududa. Ina-OA nyo. Right? So, kakaiba. Kakaiba ang mga trolls na tinatawag ni Miss Marlica o itong mga IME vloggers. Ito nagpo-promote kay Mangga. At kaduda-duda rin yung mga galaw ni Mangga. At yung mga pinagsasasabi, nung nag-speak nga si Mangga, di ba may sabi, istoryahe! May sabi, sumisigaw na isang Bisaya, istoryahe. Alam niyo ba ang ibig sabihin, puro ka kwento, parang, sinungaling, something like that, right? Istoryahe. Puro ka kwento, walang kwenta, something. Nakasinungalingan yung sinasabi mo, kwento mo sa pagum. Parang ganun siguro yung meaning, no? Wala. Although, di ba? Although, hanggat maaari yung
Diyos ko, si Mangga nung nag-speech, halatang-halata na naiilang, kinakabahan. Awkward na awkward si Mangga. In a way, nakakaawa si Mangga. Di ba? Kaya Mangga, wag mo nang magpakatotoo ka na, pero baka hindi mo kaya. Pero since ayun nga, political survival ka nga yata, no? Nasa kampo ka na rin lang naman ni na VP Sara, ay huwag kang magkakamali. Nakaabang kami sa'yo. At kung yung mga Aimee vloggers mo ay namantikaan mo na ang nguso, let go of them already. Dahil pag nabooking namin yan, damay ka. Bakit kailangan mong magkaroon ng mga galamay na tinatawag ngayong double agents? Bakit kailangan mo ng mga nagkukunwaring Duterte supporters? Para ano? Para magmanman? Para tiktikan ang galaw ng mga Duterte? Para hindi matanggal ang kapatid mo sa pwesto? What? Para hindi magkaroon ng people power? What do you think, mga ate at kuya? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.